sa isang makabagbag damdaming hiyugto ng kwento. Ang mga karakter na ito ay magiging mga saksi at bahagi ng mga pangyayari sa kabanatang ito. Ang kanilang mga kilos at mga salita ay magdadala sa atin sa isang mundo ng pagmamahalan, sakripisyo at pag-asa. Sa pagpasok natin sa eksena, sama-sama natin masasaksihan ang mga pangyayari, mga emosyon at mga salita ng mga karakter. Handa na ba kayo sa isang makabagbag damdaming paglalakbay sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere? Na yari sa balubaluktot na mga sanga ng punong kahoy ang nakatayo sa libis ng isang bundok. May naninirahan ditong mag-anak na Tagalog na pangangaso at pangangahoy ang ikinabubuhay. Ang matanda ay gumagawa ng walis sa pamamagitan ng pagtistis ng dahon ng niyog. Isang dalaga ang naglalagay ng mga itlog ng manok, gulay at dayap sa isang bilao. Isang batang lalaki at batang babae ang naglalaro sa tabi ng isang payat, putlaing bata at may sugat sa paa. Si Basilio ang batang ito. Natagpuan ng mag-anak si Basilio na sugatan, walang malay tao at may 2 buwan na mula nang ito ay kanilang kalingain. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Ako si Basilio, isang bata na nangangailangan ng tulong. Wala ka naman, Basilio. Ikaw yung malugod namin pinatanggap sa aming tahanan. Ngayon may pamilya ka. Wala, kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magsabi sa amin. Anak, saan ka ba galing? Bakit mag-isa ka lang sa ganong oras? Nay, tay, nais kong umuwi. Kailangan kong hanapin ang aking ina. Anak, hindi mo kailangan maglakbay mag-isa. Dito ka lang sa atin. Tutulungan ka namin hanapin ang iyong ina. Maraming salamat po sa inyong pag-alala. Ngunit, hindi ko kayang pabayaan ang aking ina. Kailangan kong malaman kung saan siya at kung anong nangyayari sa kanya. Basilio, alam mo ba ang delikadong maglakbay ngayon? Maraming panganib sa labas. Tay, alam ko maraming panganib ang aking harapin. At hindi ko kayang itago ang aking darama. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Anak, huwag kang magmadali. Baka may iba pang paraan para malaman ang totoo sa iyong ina. Inay, hindi ko na po kaya maghintay. Hindi ko na kaya magtiis sa pag-alala. Kailangan ko na hanapin si inay ngayon din. Anak, alam kong matigas ang ulo mo, pero sana'y mag-iingat ka. Huwag kang papatol sa anumang gulo. Tay, pangako po. Mag-iingat ako. Babalik din ako kagad pagkatapos kong hanapin si inay. Anak, mahal ka namin at mag-iingat ka sa iyong pagkanak na may mahanap mo ang iyong ina. Salamat po, Nay. Salamat po, Tay. Babalik din po ako. Hanapin ko lang po si inay at babalik din po ako sa inyong piling. Tay, pasensya na po. Bigyan niyo po ako ng permisong makauwi. Taon-taon po kasi, kapag Pasko, kayo ni inay magkakasama. Kailangan ko pong makauwi sa amin. Basilio, alam ko ang halaga ng pagsasama na mag-ina tuwing Pasko. Paunawaan mo sana, ako'y merong ding maraming anak. Salamat po, Tay. Pangako po. Kasama ko ang aking kapatid at inay sa aking pagbalik. Basilio, tanggapin mo ang basbas. Ito para sa lakad mo at paglalakbay. Ingatan mo ang iyong sarili. Salamat po, Tay. Pangako po, magbabalik po ako. Bilis na umalis si Basilio, bagamat may tali sa paa at may kaika kung maglakad. Dala ang basbas, naglakbay siya ng may determinasyon sa puso. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nagpatuloy si Basilio ng may tali sa paa. Hindi siya nagpatinag sa hirap at panganib na kanyang nararanasan. Samantala, ang bayan ng San Diego ay malungkot at niwalang nakasabit na parol sa bintana ng mga bahay. Ang mga tao ay nangangatog sa ginaw at lamig, bunga ng hangi-amihan na nagmumula sa hilaga. Hindi katulad ng nakaraang Pasko na masayang-masaya ang mga tao, ngayon ay napakalungkot ng buong bayan. Maging ang bahay ni Kapitan Basilio ay walang kasigla-sigla. Kausap ng kapitan si Don Filipo na napawalang sala, habang sa bintana ay nakapungaw sina Sinang, ang pinsan nitong si Victoria at si Iday. Pansin niyo ba? Tila ang bahay ni Kapitan Basilio ay walang kasigla-sigla. Parang nawala ang saya at sigla sa loob ng tahanan.
Oo nga, Sinang. Parang may malungkot na kahulugan ng Pasko nito. Kalungkot ang nangyari sa ating bayan. Hindi lamang mga aklat ang nasunog. Marami rin sa ating mga kababayan ang nawala ng masigit na halaga. Ang Pilipo, masulpit kayo na pawalang sala. Ang tanging pinsala nyo lamang ay sinugin yung mga aklat. E samantalang iba nating mga kababayan ay higit ang natamong pinsala. Salamat sa Diyos. Kapitan Basilio, sino po iyon? Nasa bahay niyo po ba siya? Inaris na ni Crisostomo sa bahay niya si Sisa. Sa gubod na siya nakatira ngayon. Ano na po ang kalagayan ni Sisa? Magaling na po ba siya? Hindi pa. Sa kasalukuyan, wala pa rin siyang pagbabago. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng katinoan. Nakakalungkot naman po. Sana'y makahanap siya ng tulong at lunas sa kanyang kalagayan. Kailan nga ba ang kasal ni Maria Clara? Alam mo ba? Hindi ko alam. May sulat ako natanggap pero ayokong basahin dahil natatakot ako sa pwede kong malaman. Ang sabi, kung hindi si Linares, ay malamang na nabitay na si Kapitan Shadow. Ano kayang gagawin ni Maria Clara sa ganong sitwasyon? Patuloy na hinahanap ni Basilio ang kanyang ina. Sa pagtatanong, nalaman niyang sinapit nito na nasiraan na ng bait sa paghahanap sa kanilang magkapatid. Kaika-ikang pumunta si Basilio sa kagubatan sapagkat naroon ang kanyang inang si Sisa na pakanta-kanta. Hala, ang mga bituin. Aling Sita, halika na. Aling Sita, halika na. Ana? Ano nangyari sa'yo? Ako to, ang anak mo, si Basilio. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa kanyang ina. Inay! Inay! Basilio! Ikaw ba yan, anak? Anak ko! Basilio! Anak ko, Basilio! Basilio! Ano nangyari sa'yo, anak ko? Hindi na kita hayaang mawala ulit, Basilio! Basilio! Anak! Basilio! Basilio! Inay? Inay! Inay! Gumising ka, ano nangyari si Inay? Nay! Nay, gumising ka, wag mo iwan anak mo si Basilio. Nay! 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 Inay! Gumising ka, Nay! Inay! Inay! Sa gitna ng gubat sa pagkakasama nila, nawala na ang tanging pag-asa ni Basilio. Ang pagkawala ng kanyang ina ay nagdulot ng malalim na kalungkutan at bighati sa kanyang puso. Sa pagdadalamhati ni Basilio, naramdaman niya ang bigat ng pagkawala ng kanyang ina. Ang pag-ibig at pag-aalaga ni Sisa Nay! ay hindi na maaaring maramdaman ng kanyang anak. Nay! Ang kalungkutan Nay! ay sumakop sa Nay! kanyang buong lakas. Sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati ni Basilio, isang lalaking sugatan ng kanyang namataan. Si Elias ang lalaking may sugat na naging kasama niya sa kanyang paglalakbay. Yes? Ikaw ba yan? Basilio? Oo, ako to. Ano nangyari sa'yo?
nasugatan ako. Pero hindi na rin mahalaga. Upo ka muna. Ano bang nangyari sa Elias? Paano ka nasugatan? Hindi na mahalaga kung paano ako nasugatan. Ang mahalaga ay ang mensaheng ibabahagi ko sa iyo. Ito ay tungkol sa iyong ina. Si Inay? Ano bang nangyari sa kanya? Naglalakbay kami at napadpad kami dito sa kagubatan. Ngunit hindi na magtatagal, mamamatay na rin ako. Kaya hinihiling ko sa iyo na sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Ano? Sunugin ko ang bangkay ng aking ina? Bakit? Dahil sa pangyayari, walang darating na sino man para ito'y gawin. Kung hindi natin ito gagawin, hindi matatahimik ang bangkay namin ng iyong ina. Meron akong ibinaon na ginto. Hukayin mo ito at ariin mong iyo. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Ngunit Elias, Basilio, kailangan nating sundin ang huling hiling ng ating mga magulang para ito sa ating kinabukasan. Mamamatay ako, hindi man lang masisilayan ang ningning ng buhang liwayway ng ating inang bayan. Kayong papapalad na makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Elias? 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 Elias, gumising ka, Elias! Elias! Sa gitna ng gubat, sa pagkakasama nila, nawala na ang isang dakilang tao. Ang huling sandali ni Elias ay nagdulot ng malaking responsibilidad kay Basilio. Nasaksihan ng mga tao sa San Diego ang isang malaking siga na nagmumula sa kagubatan. Ang liwanag nito ay kumikislap at bumulaga sa kanilang mga mata. Ang mga tao ay nagtaka at nagulat sa kakaibang pangyayari na kanilang nakita. Ano kaya ang nangyayari? Bakit may malaking siga sa kagubatan? Abay, hindi ko alam. Ito ba isang tanda o kahulugan ng isang dakilang Hindi marunong mangiling sa kapanganakan ng isang may gawang yan. Kasi isang himala na dapat bigyang pansin. Talaga? Ito ba'y isang biyayang pinadawan ng langit sa ating bayan? Sa gitna ng mga katanungan at pagtataka, ang malaking siga ay nagpatuloy sa kanyang pagliwanag. Ang mga tao ay nanatiling nakatitig, naghihintay sa anumang kahulugan o paliwanag sa pangyayari ito. Sa paglipas ng mga sandali, unti-unti nang nawala ang malaking siga. Ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan, ngunit ang alaala ng kakaibang pangyayari ay mananatiling nakaukit sa puso ng mga saksi. Sa pagtatapos ng aming dula-dulaan sa ika-63 na pinamagatang ang Noche Buena mula sa walang hanggang nobelang No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng pagtatanghal na ito, makikita natin ang mga pakikibaka, sakripisyo at malalim na damdamin ng mga tauhan sa kanilang paglalakbay sa dilim ng kagubatan. Nakita natin ang hindi natitinag na pagmamahal ng isang ina, ang katapangan ng isang batang lalaki, at ang mga huling sandali ng isang marangal na kaluluwa. Ang kwento ng No Limitangere ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala sa atin sa walang hanggang tema ng pag-ibig, sakripisyo at paglaban para sa hustisya. Ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng paninindigan para sa kung ano ang tama kahit nasa harap ng kahirapan. Sa pangwakas na tagpo, nasaksihan natin ang matinding pamamaalam ni Elias at ang pasanin ngayon ni Basilio. Ito ay isang paalala na ang aksyon ng isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng iba. At
ang pakikipaglaban para sa mas magandang kinabukasan ay nangangailangan ng tapang, katatagan at pagkakaisa. Pagninilay-nilay sa kabanatang ito at sa kabuuan ng nobela, aalalahanin natin ang mga aral na ibinibigay nito. Pagsikapan natin maging mahabagin, manindigan sa kawalan ng katarungan at pahalagahan ang mga buklod ng pamilya at komunidad. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa kwentong Noli Me Tangere upang lumikha ng isang lipunan na kung saan namamayani ang pagmamahalan, pakikiramay at katarungan. Dalhin natin ang diwa ng mga karakter sa ating puso at magsikap tungo sa mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga pahina ng Noli Me Tangere. Mabuhay ang mga tauhan ng nobelang ito. Maraming salamat po. Kalimutan niyo yan. Wow, pretty mo dito ate. Wow, fresh na fresh. Hindi, ang ganda oh. Wait a 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Marla? Marla? Video to. What you do, what you do, what you day, what today, every night. I go back to the same. Wishing, watching you, watch me daily, what you do, wishing me, wishing my, wishing all day, night. Oh daw. Ayaw na China.
today, what today? Pilipinas! Pilipinas! Sige, Arjo. Sige. Nakuha.